Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, psychological testing posibleng madagdag na requirement sa pagkuha ng driver's license. Mga nasawi sa landslide dulot ng shear line umakyat na sa 15. Sektor ng manggagawa ay sinusulong ang pagtaas ng sahod sa mga mambabatas. BI inaresto ang 2 dayuhan sa salang pang-aabuso ng menor de edad. Army worm infestation sa Nueva Ecija, Tarlac, kinumpirma ng DA. SGA unbeaten pa rin sa Dubai International Basketball Championship. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, patuloy na gagamitin ng COMELEC ang kanilang 2024 budget para sa kanilang regular na operasyon. Ito ay ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman sa kabila ng usaping 14 na bilyong pisong halaga ng budget ng COMELEC sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act na target gamitin para tustusan ang panukalang Charter Change o People's Initiative. Anya, maaari lamang gamitin ang budget ng POL body para sa iba't ibang aktibidad nito tulad ng paghahanda ng pambansa at lokal na halalan, overseas absentee voting, patuloy na pagpaparehistro, recall, espesyal na halalan, referenda at iba pang mga hakbangin. Ito ay hindi partikular, anya, na para lamang pondohan ang iminungkahing charter change. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, ang magnitude 4.9 na lindol na yumanig sa lalawigan ng Batangas noong Sabado ng hapon ay walang nasawi at walang napinsalang ari-arian. Ayon kay PDRRMO Head Dr. Amor Banuelos Calayan, tectonic ang pinagmulan ng lindol at matatagpuan sa bayan ng Tingloy. Intensity 4 naman ang naiulat sa mga bayan ng Balayan, Bawan, City of Calaca, Calatagan, Lemery, Mabini, San Luis, San Pascual at Taal. Samantala ay hinikayat naman ni Banuelos Calayan ang mga lokal na magkaroon ng kamalayan sa mga alituntunin bago, habang at pagkatapos ng lindol. Samantala, matapos ideklarang tapos na ang diarrhea outbreak nitong ika-18 ng Enero, agad na inatasan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang paglikha ng isang Safe Drinking Water Task Force upang ipatupad ang mga agarang hakbang upang matugunan ang pinagmumulan ng kontaminasyon, ang hindi ligtas na tubig na nagmumula sa malalalim na balon at bulk water delivery companies. Ang mga water delivery companies na nagpositibo ang resulta ay inatasang itigil ang mga operasyon at magsagawa ng masinsinang paglilinis at pagdidisinpekta at muling pagsusuri bago mag-reoperate. Samantala, upang maprotektahan ng publiko laban sa hindi ligtas at hindi pa nasusubok ng mga water delivery companies, gagawin din ng lungsod na madaling ma-access ang listahan ng mga accredited supplier nito. Patuloy ang pagpapaigting ng mga ahensyang pangtrapiko hinggil sa pagpapatupad ng EDSA busway policy kung saan anila wala silang sisinuhin sa mga sisitahin nilang lalabag sa polisiya. Yan ang ating alamin sa ulat ni Princess Castro. Nanindigan ang mga ahensyang pangtrapiko na walang sisinuhin ang sinumang motoristang daraan sa EDSA busway lalo't kung hindi naman sila otorisadong dumaan dito. Ang pahayag na ito ay matapos sa ang kamakailang naging pagsita ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa isang nagpakilalang miyembro ng Airport Police na dumaan sa northbound lane ng EDSA Guadalupe bus lane. Batay sa report, sinita ng MMDA Constable ang naturang motorista subalit pilit nitong tumatangging ibigay ang kaniyang lisensya. Ang insidente ay humantong pa sa mainitang pagtatalo kung saan inagaw pa ang cellphone ng enforcer na dinodokumento ang pangyayari.
Bukod sa MMDA, ang mga ahensyang nangangasiwa sa pulisiyang ito ay ang Department of Transportation o DOTR at Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIT. Bunsod ng naganap na insidente ay inisyuhan ng violation ticket ang nagpakilalang airport police na posible pang maharap sa reklamong administratibo. Dahil dito, muling nagbigay paalala ang SAIT sa mga motorista at sasakyan na tanging ang mga otorisadong sasakyan na nakasaad sa resolution ng DOTR na makikita sa inyong TV screen ang maaari lamang dumaan sa EDSA busway. Ang sinumang lalabag ay kakaharapin ang multang 5 hanggang 30,000 piso na may mga kaakibat na parusa depende sa bigat ng kanilang pagkakasala. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Pinag-aaralan na ng Land Transportation Office o LTO na madagdagan ng requirements sa pagkuha ng driver's license at ito ang psychological testing. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Bukod sa nakagawiang drive at medical test, ay posibleng maisama na ang psychological testing sa mga requirements sa pagkuha ng driver's license. Ito ang kinumpirma ng Land Transportation Office o LTO na kasalukuyan na nila itong pinag-aaralan. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza II, ito ay nag-ugat dahil sa patuloy. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, ang magnitude 4.9 na lindol na yumanig sa lalawigan ng Batangas noong Sabado ng hapon ay walang nasawi at walang napinsalang ari-arian. Ayon kay PDRRMO Head Dr. Amor Banuelos Calayan, tectonic ang pinagmulan ng lindol at matatagpuan sa bayan ng Tingloy. Intensity 4 naman ang naiulat sa mga bayan ng Balayan, Bawan, City of Calaca, Calatagan, Lemery, Mabini, San Luis, San Pascual at Taal. Samantala ay hinikayat naman ni Banuelos Calayan ang mga lokal na magkaroon ng kamalayan sa mga alituntunin bago, habang at pagkatapos ng lindol. Samantala, matapos ideklarang tapos na ang diarrhea outbreak nitong ika-18 ng Enero, agad na inatasan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang paglikha ng isang Safe Drinking Water Task Force upang ipatupad ang mga agarang hakbang upang matugunan ang pinagmumulan ng kontaminasyon, ang hindi ligtas na tubig na nagmumula sa malalalim na balon at bulk water delivery companies. Ang mga water delivery companies na nagpositibo ang resulta ay inatasang itigil ang mga operasyon at magsagawa ng masinsinang paglilinis at pagdidisinpekta at muling pagsusuri bago mag-reoperate. Samantala, upang maprotektahan ng publiko laban sa hindi ligtas at hindi pa nasusubok ng mga water delivery companies, gagawin din ng lungsod na madaling ma-access ang listahan ng mga accredited supplier nito. Patuloy ang pagpapaigting ng mga ahensyang pangtrapiko hinggil sa pagpapatupad ng EDSA busway policy kung saan anila wala silang sisinuhin sa mga sisitahin nilang lalabag sa polisiya. Yan ang ating alamin sa ulat ni Princess Castro. Nanindigan ang mga ahensyang pangtrapiko na walang sisinuhin ang sinumang motoristang daraan sa EDSA busway lalo't kung hindi naman sila otorisadong dumaan dito. Ang pahayag na ito ay matapos sa ang kamakailang naging pagsita ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa isang nagpakilalang miyembro ng Airport Police na dumaan sa northbound Matatandaang binatikos ng mga netizen ang mga litrato na nakitang gumamit ng chopper si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para makarating sa isang concert sa Bulacan. Ngunit nilinaw ito ng Presidential Security Group o PSG. Ayon sa isang post, nilinaw ng PSG na ang desisyong ito ay mula sa kanila na upang masiguro ang kaligtasan ng Pangulo dahil sa pagdagsa ng mga tao. Tinitignan din umanong anggulo ng PSG ang mabigat na traffic na hindi ligtas na sitwasyon para sa Pangulo.
Sa kasalukuyan ay wala pang pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol dito. Isinusulong ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kampanya nitong Say No to Plastics and Yes to Reusable Materials bilang tugon sa lumalalang epekto ng paggamit ng plastic sa kalikasan. Layo ng ahensya na hikayatin ang publiko na piliing gamitin ang mga reusable materials kaysa gumamit ng single-use plastics. Ang kampanyang ito ay makakatulong mabawasan ang basura na napupunta sa mga sanitary landfill. Samantala, ang No Single-Use Plastic campaign na ito ay bahagi ng Metro Manila Flood Management Project Phase 1. Sektor ng manggagawa, isinusulong ang wage hike sa mga mambabatas imbis na tsa-tsa ang pagdebatihan. Jade Buhoy para sa balita. Ang mga labor groups ng bansa ay kamakailang nagpahayag ng pagtanggi sa Charter Change Initiative ng Kongreso para isulong ang matagal nang hinihinging 150 pisong pagtaas ng sahod sa pribadong sektor. Sinabi ng Federation of Free Workers Vice President June Ramirez na imbis na bumagal ang proseso ng pagbigay at pagsulong ng wage increase para sa lahat ng Pilipino, huwag na munang pag-usapan ang tsa-tsa. Sa kasalukuyan may nakahaing panukala sa Kongreso ukol sa pagtaas ng sasahuri ng mga pribadong manggagawang Pilipino, ngunit dahil ang interes ng mababang kapulungan ay nasa pag-amyenda o pagbago ng konstitusyon, ito ay mistulang na paglipasan na naman. Dagdag pa aniya ng Federation of Free Workers, nagkaroon ng mass diaspora o pag-alis ng mga manggagawang teachers, engineers, healthcare workers at iba pang patungong ibang bansa upang maghanap ng mataas na sweldo para sa ikabubuhay nila. Nito lamang ilang linggo ay naglabas na naman ang mababang kapulungan ng kanilang motibo na palitan ang saligang batas ng Pilipinas upang gumanda di umano ang foreign investment ng bansa na dulot umano ng People's Initiative na sinusulong ng ating mga kababayan. Ngunit pinabulaanan naman ito ng ilang mga kongresista tulad ni Congressman Edsel Lagman at ilang miyembro ng Senado na hindi raw ito makatotohanan na nanggaling talaga ito mula sa ating mamamayan. Samantala, ang arawang sahod sa bansa ay hindi bababa sa 610 piso kada araw. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay nagsagawa ng Maritime Safety at Security Operations ang Philippine Coast Guard o PCG sa ginanap na pista ng Senyor Santo Niño Fluvial Procession sa Mactan Channel, Mandaue City sa Cebu. Ang PCG commissioned vessels na BRP Capones at BRP Cape San Agustin ay tumulong sa Maayo Shipping LCT Martin 8 sa pagdadala ng mga imahe ng Holy Child, Our Lady of Guadalupe at Saint Joseph sa kaganapan. Alinsunod sa pagsusulong ng food security at urban agriculture sa lungsod ng Quezon, ipinatupad ng Quezon City Food Security Task Force kamakailan ang idle land tax exemption sa mga landowners na ginagamit ang kanilang lupa sa urban farming. Tunghayan ang balitang hatid ni Princess Castro. Ipinatupad kamakailan ng Quezon City Food Security Task Force o QCFSTF ang pinasimpleng pamamaraan sa pag-a-apply ng idle land tax exemption para sa mga landowners na ginagamit ang kanilang lupain sa urban farming. Ito ay alinsunod sa pagsusulong ng pamahalaang lungsod ng Quezon sa food security at urban agriculture sa lungsod. Taong 2020 nang maaprubahan ang City Ordinance SP 2972 Series of 2020 na nagbibigay ng exemption sa idle land tax payment sa mga may-ari ng lupa na naglalaan ng kanilang mga lupain para sa paggamit ng urban agriculture tulad ng paghahardin at pag-compose ng hindi bababa sa 3 taon. Dagdag pa rito ay maaari nilang gamitin ang mga ani mula sa kanilang lupa para sa personal o pampublikong pagkonsumo. Ayon sa pahayag ng kasalukuyang alkalde ng QC na si Joy Belmonte,
Ang mga may-ari ng lupa na may mga idle lands na gagawing urban farms ay kailangan lamang magsumite ng aplikasyon sa pamahalaang lungsod kung saan anya ito ay isang win-win solution para sa mga may-ari ng lupa at pamahalaan. Kaugnay nito ay susuriin ng QCFSTF ang application form at mga sumusuportang dokumento at isang inspector ang magpapatunay sa aplikasyon sa pamamagitan ng pagbisita sa idle land. Pagkatapos ng validation ay bibigyan ng aplikante ng Urban Agriculture Activity Certification na pirmado ng City Mayor. Ang sertipikasyong ito ang magiging katunayan na ang may-ari ng lupa ay nagpasimula na ng mga aktibidad sa agrikultura sa lungsod. At para sa huling proseso ay makatatanggap ang aplikante sa pamamagitan ng email ng isang notice mula sa pag-aproba ng certificate para sa idle land tax exemption. Sa kasalukuyan, mayroon ng 1,026 urban farms sa lungsod na pinamamahalaan ng 25,650 urban farmers. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Isang magandang balita para sa mga commuter sa Kamaynilaan, madaragdagan ng mga bangka sa Pasig River Ferry Service. Alamin ang detalye sa ulat ni Francis Riodique. Matapos ang kamakailang inspeksyon ng Department of Interior and Local Government o DILG, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Philippine National Police sa Pasig River Ferry Service ay madadagdagan umano ito ng mga bangka. Mula sa kasalukuyan 15 mga ferry ay planong dagdagan ito ng MMDA ng 4 na bangka ngayong taon. Ito ang kinumpirma ni MMDA Chairman Don Artes kung saan 3 ring umanong ferry station ang maaaring buksan sa publiko. Ayon naman kay DILG Secretary Benhur Abalos, ang Pasig River Ferry ay malaki ang naitutulong sa paggaan ng traffic sa Kamaynilaan. Aniya maaari itong makabawas sa oras ng biyahe ng mga commuter. Sa kasalukuyan, bumabiyahe ang ferry mula Pinagbuhatan hanggang Escolta sa Maynila. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang 2 dayuhan sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA matapos itong mapag-alamang ng abuso ng menor de edad. Ang 2 dayuhan ay sina Joseph Salaj at Eduardo Balinbin na napatawan ng salang pangahalay at pisikal na pang-aabuso sa menor de edad na 12 taong gulang. Samantala, agad naman itong ipinauwi sa kanilang mga bansang pinanggalingan upang masugpo ang pagpasok ng mga dayuhang may kinalaman sa masiselang krimen sa kanilang bansa. Susunod sa News Force. 300 minero ligtas matapos ma-stranded dulot ng sama ng panahon. Army worm infestation sa Nueva Ecija at Tarlac kinumpirma ng DA. International surfing competition idinaraos sa La Union. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Na-stranded sa isang mining site sa gitna ng masamang panahon ang 300 minero sa Mati City, Davao Oriental nitong nakaraang Huwebes, ika-18 ng Enero. Nailigtas naman ang mga ito. Pauwi na sana ang mga minero sa kanilang mga tahanan nang magkaroon ng flash flood na humarang umano sa kanilang ruta. Natunto ng mga rescuers ang mga minero kinabukasan at nakauwi na nitong Sabado sa kanilang mga tahanan kasabay ng tulong na ipinaabot sa mga minero.
Dahil sa pagtaas ng kaso sa paglaganap ng armyworm infestation sa Nueva Ecija at Tarlac, agad naman itong inaksyonan ng Department of Agriculture. Jade Buhoy para sa balita. Matapos ang kamakailang pagtaas ng kaso ng armyworm infestation sa mga lugar ng Nueva Ecija at Tarlac, naghanda agad ng agarang aksyon ang DA o Department of Agriculture. Base sa ulat ni Gerald Panganiban, Direktor ng Bureau of Plant Industry, mayroong halos 400 ektarya ng lupaing tinataniman ng sibuyas ang pinugaran ng mga armyworms. Ang armyworm ay uri ng pesteng tila uod na katagalan ay lumalaki na mahahalintulad sa anyo ng gamo-gamo. Ayon sa pagsasaliksik, ang mga armyworm ay maaaring mamugaran sa mga taniman o lupang nakakaranas ng mainit na panahon o tagtuyot, kung saan sinisira ng mga ito ang mga damo o anumang uri ng aning kanilang mapupugaran. Maaaring mapuksa ang paglaganap ng mga ito gamit ang neem oil-based spray o ang pagkontrol ng bilang nito gamit ang natural na pamamaraan. Samantala, ang mga bayan ng Bungabon, Talavera at Palayan sa Nueva Ecija ay bahagi ng mga lugar na naapektuhan, kabilang na rin ang Anao at San Manuel sa Tarlac. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nasa 250 profesional na surfers mula sa Pilipinas at iba pang mga bansa ang inaasahang dadalo sa Urbistondo Beach para sa World Surf League o WSL International Pro, kung saan ang La Union ay mag-host mula ngayong araw, ika-22 ng Enero hanggang ika-28 ng Enero. Ang kaganapang ito ay naglalayong mapaigting ang turismo at ekonomiya ng rehiyon. Ayon kay Provincial Information Officer Rowan Joshua Dimaculangan, ang La Union ay ang nagdaos ng WSL sa 2 magkasunod na taon. Anya, nakipagtulungan ng pamahalaang pandalawigan sa United Philippine Surfing Association, Munisipalidad ng San Juan, Department of Tourism at iba pang stakeholders para sa sports event. Patuloy ang pamamayagpag ng Strong Group Athletics o SGA sa 33rd Dubai International Basketball Championship na kasalukuyang ginaganap ngayon sa Dubai, United Arab Emirates. Matapos daigin ang home net men ng Lebanon sa score na 104-95, nakamit ng pambansang koponan ang ikatlong sunod na panalo nito sa kompetisyon. Pinangunahan ng NBA champion at 8-time All-Star na si Dwight Howard ang koponan na nakakubra ng 32 points, 7 rebounds at 5 blocks, habang nagdagdag si Kevin Kiambao ng 19 points. Samantala, hindi rin nagpahuli ang 3 pang imports at players ng SGA na kumubra ng puntos para sa panalo ng koponan. Magpapatuloy ang kampanya ng SGA sa Miyerkules, ika-24 ng Enero, ganap na 1:15 ng umaga, oras sa Pilipinas. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, psychological testing posibleng madagdag na requirement sa pagkuha ng driver's license. Mga nasawi sa landslide dulot ng shear line umakyat na sa 15. Sektor ng manggagawa ay sinusulong ang pagtaas ng sahod sa mga mambabatas. BI inaresto ang 2 dayuhan sa salang pang-aabuso ng menor de edad. Armyworm infestation sa Nueva Ecija, Tarlac, kinumpirma ng DA. SGA unbeaten pa rin sa Dubai International Basketball Championship. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.